Treasure hunting weekend mga katiyats. Ngayon ay araw ng Sabado. Ito'y mga video ko 1 week ago. Kaya baka magtaka kayo na bakit araw-araw na lang tayo nag treasure hunting weekend. Okay, ito'y in-upload ko lang ng hindi na-upload sa weekend na araw, kundi ngayong Semana Santa. Okay, shout out sa lahat ng ating mga katiyats dyan na nanonood ngayon at nandyan lang sa mga bahay kasi Semana Santa naman ngayon. Ang ganda ng lugar na ito. Merong waterfalls dyan sa unahan, kaya nagkaroon ng creek na maraming tubig. Dito naglalaba ang mga tao dyan. Dito rin naliligo. At ang pinuntahan namin ngayon ay itong napakaraming big boulders, mga bato ito na sadyang iniipon sa isang lugar. Yan o. Nagkapatong-patong na yan. Ang iba dyan 3 beses na napatong na. Kaya yan ay gawa ng tao. Kasi kung gawa yan ng kalikasan, dapat nandoon lang siya sa may creek, sa gilid ng creek. Malayo pa ang creek dyan. Nasa 20 meters. Kaya nakapagtataka kung sinong bumuhat niyan at nilagay dyan na nakapatong-patong na. Kaya ito ang ating i-scan ngayon. Mismo ang lugar na maraming bato, kasi anong ginagawa ng mga bato dyan at sinong naglagay dyan na nagpatong-patong na ang dami-dami. Kasi sa buong creek, napuntahan na namin yung unahan nito, ay hindi ganyan yung formation ng rock na nandyan lahat. Nagka patong-patong na, ayan o. At hindi parang biniyak. Yung mga bato ay parang durog. Parang sadyang biniyak kasi hindi siya yung smooth, hindi yung makinis. Yung pangkaraniwan na natural na bato sa mga creek ay nilulumot at saka makinis siya, smooth, hindi magaspang. Kasi gumugulong na yan ng matagal na panahon, kaya smooth siya. Pero kapag ganito na parang biyak-biyak, iskinado at magaspang ganyan, no? Eh parang hinukay siya, parang galing sa ilalim ng lupa, ang tintinala sa itaas. So kung ano mang meron dito, meron silang hinukay na malaki. Kaya lumabas ang mga bato na yan. Ngayon, atin yan i-scan. Ang problema nga lang sa scanner ay meron pa rin itong katapat sa Yamashita itong mga layering ng Yamashita tunnel na nilagyan nila ng mga itong sinasabi natin uling. In fact, yan ay carbon. Ang carbon ay tested na yan na makapagpahina ng detection, even yung X-ray sa mga port ng mga barko at eroplano. Kapag meron kayong itong babalutin ng kahit yung carbon paper ng printer ng typewriter, kapag makapal yun, hindi tatagos ang X-ray sa ganyan. Kaya yan ang nemesis ng ating mga gamit. Katulad dito ay napakahina ng value na binigay niya, parang lupa lang ang ating na-scan. Pero kung gamitin natin ang ating dowsing at pendulum, ay meron siyang ma-detect. Kaya nga lang dami-daming bato dyan. Kaya pwede isa sa mga bato dyan ay highly magnetic or high with iron content. Malakas or malaki ang kanyang iron content ng mga bato. Kaya hindi mapinpoint kung alin dyan kasi nagkalat na sila. Ngayon, ang tsansa lamang natin dito ay baka nilagay siya sa itong sabihin natin bariles, yung drum. Nilagay yung item sa drum at nabubulok na ang drum, madetect yan ng scanner.
Pero kung halimbawa binalot ng makapal na alkidran tapos binuhusan ng uling, diyan na mahihirapan na tayo. Kaya hindi lahat gaya nito. Sa tingin ko kahit walang scanner ay meron talagang nakabaon diyan. Kaya kung mayaman tayo, merong backhoe, yan lang ang i-backhoe, tanggalin yung mga ano diyan, bato. At kung saan nakalagay yung nakapile-pile ang mga malalaging boulders, yan ang hukayin kasi tinakipan nila yan para hindi mahuhukay ng basta-basta. Kaya ang reading natin dito ay normal reading lamang ng lupa na mayroong maliit na content ng minerals. Kaya hindi tayo makapagsabi na hukayin kaagad kasi siya, mababa ang value. Pero kung sundan natin ang ating puso, sundan natin ang ating damdamin, ay maghukay tayo dyan, pero napakalaking hukayin mo dyan. Kasi ang circumference ng mga boulders dyan ay nasa 10 meters yan. Kaya paano mo hukayin kung wala kang backhoe at bulldozer ang 10 meters circumference? At siguradong malalim ito kasi kapag ganyan, ang nagtrabaho niyan ay engineering batalyon ng Yamashita Regiment. Yung engineering batalyon, yun talaga ang mga naghuhukay at gumagawa ng mga bunker. Kaya isang batalyon yun at napakarami, kaya pwede silang maghukay ng malaki at malalim. Tayo, 4 lang tayo, di ba? Karamihan ng ating tagahukay, 4 lang, 3. Paano natin mahukay yan? Yang naghukay niyan original ay isang batalyon, ang dami-dami. Sa isang batalyon, 4 na platoon na tauhan sa isang platoon. Sa isang squad ay mayroong 10. Kaya yan, isang batalyon, napakarami. Ayon sa aking father ay nasa 30 to 40 ka mga army na engineering batalyon ang mga naghukay daw ng ganyan. Kaya sa isang araw makapaghukay sila ng malalim kasi napakarami nila. Okay, so napakaganda ng site mga katiyats kasi gilid ng creek. Pero sa ating reading ng scanner, mahina. Kaya ang pipiliin natin dito ay yung medyo malakas lang na reading ng lugar. So kung saan merong malakas na reading, doon tayo kahit hindi siya pasok sa mga precious metals na kategory sa pagbasa ng value. Okay, so malaking project ito kaya savings na lamang ang lugar na ito. Hanggang sa muli mga katiyats, kami ay uuwi na, at least na-confirm natin ang lugar na maganda na site na pwedeng balikan ito. Paalam na, God bless us all.